Shalom Alaikum. Shalom Alaikum mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. At narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series. At ang ating pagbabasa ng Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Okay. Ayan background ko. So, ang nauna sa lahat, binabati ko pala si Brother Calix ng Bacolod. Ang kapatid natin na 37 years na pastor na nag-convert sa Catholic Church noong December 3. Ngayon ay araw ng kasal niya sa ating simbahan sa Bacolod. At binyag din ng kanilang dalawang anak. Of course, kasama na sila doon din sa bibinyagan. And then binyag, then compel, then after that ay ang kanilang kasal, then binyag din ang kanilang anak. Now, according to him, ay rites lang yung kasal. Okay, yung rito lang ng kasal, ceremony lang. So, congrats and God bless, Brother Calix. Alam ko na mapapanood mo ito mamaya. Ipopost ko ito sa Facebook. So, maraming salamat mga kapatid. God bless sa ating kapatid na si Brother Calix. So, 37 years siya na pastor, and he just announced his conversion last December 3 on his birthday. And then, ngayon yung kasal nila sa simbahan. And then, yun nga, binyag, ang pagtanggap nila ng mga pasimulaing sakramento, binyag, kumpil, and then yung ikatlo is kasal, and then Eucharistia. So, ibig sabihin, 4 na sakramento ngayon ang tatanggapin ni na Brother Calix at ng kanyang may bahay. So, and the gospel of today, mga kapatid, is the gospel according to St. Mark chapter 6 verses 1 to 6. Glory to you, Lord. He departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James, and Joseph, and Judas, and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place, and among his own kin, and in his own house." So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. Binabati din natin si Mystery of Faith. Mystery of Faith. Yeah. Mystery of Faith. Saan mo ba binasa, bro, yung yung pangalan mo doon sa Luke Titus chapter 2 verse 13? Yung sinasabi ng pare, di ba, pag kinanta natin yung Ama namin, let us proclaim the mystery of faith. Tama ba yun? Or doon mo binase? So, binabati din natin si Brother June, wala pa, si Brother Romy, yung regular nating mga nakakasama dito, at lahat ng narito ngayon, nagtatap ng screen na nakikisa sa atin. At maging yaong hindi man nagtap ng screen pero
they will try to consider na pakinggan tayo sa ating ibabahagi sa umagang ito. Brother Romy, good morning. You joined earlier today. Okay. Brother June, wala pa. Baka tulog pa. Okay. So, ang ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay makikita natin na ang Panginoong Kristo ay, andyan na rin si Brother June. Brother June, good morning. Aga mo ngayon magising. So, yan. So, ang ebanghelyo natin ngayon, mga kapatid, ay makikita natin na dito sa ebanghelyo, ang Panginoong Kristo ay bumalik siya sa Nazareth, bumalik siya sa native place niya sa Nazareth. Kasi kung titingnan natin ay, sabi ni Brother June, milagro daw. Ako, Brother June, nagising ako kanina ng mga past 3 Past 3 a.m. So, ako minsan inaantok ako So, ang Panginoong Kristo ay nangaral siya sa sinagoga. When the Sabbath came, parang ang sabi ng mga nag-aral, ang sinagoga is parang katumbas ng mga parokya natin, halimbawa parokya or mga kapilya. Kasi ang and then yung cathedral natin, yung pinakasentro kung saan nandoon ang bishop. Sa kanila naman may mga sinagoga, and then ang pinakasentro, alam naman natin na ang templo sa Jerusalem. So pumasok ang Panginoong Kristo dito sa sinagoga nung araw ng Sabat. It is not because, of course, he is a Jew, but because ay para mangaral sa doon sa mga Hudyo, not to practice yung sinasabi nga ng mga kapatid natin, ang mga pari, maging na Father Darwin. It is not because he is he will practice as a Jew or nagpapasakos sa mabilang Hudyo sa kanilang Sabat. Kasi di ba later on, nagkaroon ng distinction yung Sabat natin ng mga Kristiyano at ng Sabat ng mga Hudyo. So ang Sabat ng mga Hudyo ay Sabado, but later on tayo ng mga Kristiyano ay ang Sabat natin ay ang Lord's Day, kung saan ang Lord's Day ay yung kung saan nabuhay na muli ang ating Panginoong Kristo, yung araw na nabuhay na muli ang ating Panginoong Kristo. Pero yan yung parang pinaka-little background of that part, mga kapatid. And then nagulat ang mga tao, mga kapatid, nagulat ang mga tao na kung saan nakikita nila na ang Panginoong Kristo ay napakahusay, napakagaling, puno ng karunungan. Of course, it is no wonder kasi ang sinasabi nga ng 1 Corinthians chapter 1 na ang Panginoong Kristo is the wisdom of God. Brother John, na-hide ni TikTok yung sinabi mo, bakit kaya? Hindi ko na lang babasahin, mga gwapo daw. Basta may mga lay minister na gwapo tulad niya Jesus. Okay, so, nagulat yung mga tao sa kanilang pakikinig sapagkat ang Panginoong Kristo ay narinig nila na puno ng karunungan ang Panginoong Kristo. And then what mighty, of course, hindi natin masasabi natin, kaya sabihin natin na puno siya ng karunungan kasi Diyos siya, nagkatawang tao. And then, yung mighty deeds wrote na gawa ng kanyang mga kamay. So, alalahanin natin, mga kapatid, na tumaan ang Panginoong Kristo sa proseso, lahat ng aspeto ng pagiging tao ay dinaanan niya. Pero bakit makikita natin na puno siya ng karunungan? Of course, kung babalikan natin doon sa Deuteronomy chapter 6, di ba? Doon sa Shema nila, yung prayer nila sa Shema, din yung karugtong ng Shema doon. Shema Israel, Eloheno, di ba? Adonai Echad, parang, di ba, ganun yung sinasabi doon sa Shema nila, Deuteronomy chapter 6. Then, ang karugtong noon na inuutusan ang mga magulang
naturuan ang kanilang mga anak sa loob at labas ng kanilang bahay. So, ibig sabihin, since na dumaan sa proseso ang Panginoong Jesucristo, di ba, makita naman natin doon sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, na sinasabi doon na magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. So, ibig sabihin na ang Panginoong Jesucristo ay dumaan sa proseso ng pagiging katulad natin na pagiging tao. So, ibig sabihin, yung kanyang mga karunungan, it is hindi lamang marunong siya or puno siya ng karunungan, it is because He is God, but it is because yung contribution ng kanyang mga magulang, mga kapatid. Diba? Kasi doon nga sa Deuteronomy chapter 6, na sinasabi doon yung sa kanilang Shema, na ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong mga tahanan. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay at itali ninyo sa inyong mga noo. So, ibig sabihin na ang magulang ng Panginoon Kristo ay malaki ang kanilang contribution kung bakit naging ganoon ang ating Panginoon Kristo. Okay? So, ibig sabihin yung aral na makukuha natin dito na bilang mga magulang ay ganun din dapat ang ating ginagawa, mga kapatid. Di ba? Minsan kasi nakakalungkot ngayon na ang mga bata, batang-bata, try to imagine, na mas natuto pa silang maglaro ng mga games at their very young age sa cellphone. Na kung minsan ikaw na tayo ng mga edad natin, Brother June, Brother Rumi, at saka Mystery of Faith, sa edad natin, baka tatalunin pa tayo ng mga bata sa mga games. Di ba? Ako, games ko lang dati, zombies lang eh. Yung Plants versus Zombies lang. Then, yung Candy Crush, yun lang yung games ko. But later on, dinilit ko kasi masyado parang masisira yung cellphone, umiinit masyado yung cellphone, tapos naubos yung time mo. Instead na makapaglaba ka, makapaglinis ka pa ng bahay, hindi mo na magawa kasi ando na, nauubos na yung oras mo. So yung mga magulang ngayon, ang panahon ngayon, maraming mga bata, they failed, parents, na-failed sila dun sa kanilang gampanin, naturuan yung bata ng mararapat, ng mga bagay na rapat nilang matutunan at their very young age. So, but instead, yung mga bata, natututo nga ng laro ng cellphone na 3 years old, 2 years old, or even earlier that. Di ba mga kapatid? So, kumbaga sa mga magulang, na-failed yung mga magulang na katulad nung sa ating Panginoon Kristo na doon sa Shema nila, sa Deuteronomy chapter 6, na ituro yung sinasabi ng banal na kasulatan sa kanila. So, sabi dito sa Deuteronomy chapter 6, okay, puntahan natin. Sa Shema, that is a great commandment. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. Therefore you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Take to heart these words which I enjoin in you today. Drill them unto your children. Yung mga kautusan. So you see, take to heart these words which I enjoin on you today. Drill them into your children. Speak of them at home and abroad, sa loob at labas ng bahay. Whether you are busy, you see, you are busy or at rest, bind them at your wrist as a sign, and let them be as pendant on your forehead. Write them on the doorposts of your houses and on your gates. Diba, mga kapatid? Di po ba pwede mag-games tapos mahal si God? Sabi, sino pangalan na JD, Pwede rin naman na maglaro, pero kung ang games na yan ay nauubos na yung oras mo,
at naubos na yung oras mo, pero wala ka ng panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos at pananalangin, mas mahaba pa yung oras mo sa paglalaro kaysa sa pananalangin. Di ba? So, mali na kaagad yun. Mga kapatid. So, ito yung sinasabi nga ng banal na kasulatan na hindi mo masasabi na hindi mo masasabi na mahal mo ang Panginoon kung yung oras mo na para sa Kanya ay mas mahaba pa yung oras mo doon sa mga bagay na hindi naman talaga gaano kahalaga. Lalo na kapag may mga games, yung yung mga games na sinasabi. Okay. Daily routine ang pagtuturo sa mga bata, araw-araw. Gradual, yes, gradual. Pero kung ano yung nakikita ng mga bata, of course, ang pagtuturo hindi lang naman bunga, bibig. Ang pagtuturo is kung ano yung ipinapakita ng mga magulang sa mga bata. Yun yung mas madali nilang matutunan. Pero sinasabi dito sa Deuteronomy chapter 6, sabi niya, ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas na inyong mga tahanan. Pero sabi niya, ipulupot sa inyong mga noo bilang tanda sa mga kamay, sa mga pintuan. Pero mo, nagpapahinga ka or may ginagawa ka. Ibig sabihin continuous, bagamat sinasabi natin gradual, kasi fast learner mga bata eh. Hindi natin makakala mo yung mga bata is may ginagawa yung mga kamay nila, pero habang nagsasalita ka or may ipinapakita ka sa kanila, madali nilang matutunan. Katulad nung nakwento ko before na yung 2 years old yata yung bata. Ang nanay, daily routine ng nanay, naglilinis. At every time na maglinis siya, inaangat niya yung carpet para ma-vacuum niya yung ilalim ng carpet. Nagulat siya na yung kanyang anak na maliit ay inangat ng anak yung carpet at nakapag-vacuum yung nanay sa ilalim ng carpet. Ayan. So, sinasabi ng banal na kasulatan na that is, ang Panginoong Kristo dumaan sa proseso, taglay-taglay niya yung karunungan. It is not because he possess yung kanyang pagka-Diyos, kundi dumaan siya sa proseso sapagkat ang kanyang mga magulang ay sinusunod nila itong sinasabi sa Deuteronomy chapter 6. Naturuan nila yung mga bata. At meron pa dito, di ba, sa Proverbs chapter 22. Makikita natin dito sa Proverbs, di ba? Very memorize ito ng marami. Okay, sabi dito. Proverbs 22 verse 6, train up a child the way he should go, even when he is old, he will not swerve from it, or he will not depart from it. So, yung mga bata, kung at the very young age, ay, di ba kung very young age ay natuturuan na sila. Paglaki nila, hindi talaga nila makakalimutan. Or even sa prayer, mga kapatid. May mga nakikita tayo ng mga bata na, di ba? Ilang taon kayo yun? 5 years old ba yun? Na nagpe-pray. Meron nga ako nakita, di ba? Yung spontaneous prayer. Meron ng mga ibang mga bata at their very young age ay yung mga prayer na nasa prayer book, alam niya na, nakakapag-rosary na siya. Mga basic prayer. Ngayon, maraming mga bata, basic prayer, hindi alam eh. Di ba? So, yun sinasabi ng banal na kasulatan doon sa Deuteronomy chapter 6, verses 4 to the following verses. Na ang Panginoong Kristo, taglay-taglay niya yung karunungan. Sabi ko nga, na hindi dahilan siya ay Diyos siya.
kundi dahilan dun sa tamang proseso, dumaan siya sa tamang proseso ng magkatawang tao siya at naturuan siya ng kanyang mga magulang. Kaya nagulat itong mga tao nakarinig sa kanya. Okay, balikan natin yung Mark chapter 6, mga kapatid. Kasi may mga controversial issue doon na dapat din nating pag-usapan, na kung saan itong isa rin ito sa mga verses sa Bible, na because of these verses in the Bible ay marami tayong mga kapwa Katoliko na naakay ng mga iba't ibang mga sekta na nagsisilipana sa ating kapaligiran, katulad nitong nasa likod ko. Yung background ko, yung green screen natin, ay halos kompleto yan. Marami yan. Nakapaikot. Yan. They are uniting in attacking the Catholic Church, but they themselves are not agreeing with each other, mga kapatid. So, ang kasunod dito, sabi dito, nung nagulat sila na nagpapahayag ang Panginoon Kristo ng may karunungan at nagpapakita sila ng mga himala, ay nagtanong sila, di ba? And dito na, sabi niya, is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and John, brother of James and Joseph and Judas and Simon? And are not his sisters here with us? And they took offense at him. So, itong kasunod, nireject nila ang Panginoong Kristo. Di ba? Ginamit pa yung pinangalanan pa. Sabi niya, hindi ba ito ang anak ng karpentero? Di ba? Yung binigyan nila, alam naman natin na mga during those times, hindi naman ang mga manggagawa ay talagang mababa sa tingin nila. Anak ng karpentero? Di ba ito anak ni Anak ni Maria at ng mga kapatid niya. Dito binanggit yung mga kapatid. Kaya nga kung minsan kapag ang mga magulang, ano muna natin mga kapatid, ang mga magulang, kung ano yung mga itinuturo ninyo na values sa inyong mga anak at sa kanyang paglabas, di ba? Laging dala-dala ang inyong pangalan. Di ba? Kapag mabait yung anak nyo, ano sasabihin? Sino kaya ang mga magulang nito? Pero kapag pilyo yung anak nyo, sino kaya mga magulang nito? parihong salita, pero magkaiba ng tunog. Di ba? Kapag mabait, sino kaya mga magulang nito? Ang bait naman. Pero kapag pilyo, yung anak niyo hindi naturuan ng maayos, ano sabihin? Sino kaya mga magulang nito? Ayan. So, hindi ba ito anak ng karpentero? At anak, is he not the carpenter? Ang actually nakalagay dito, is he not the carpenter? Pero doon sa Matthew, hindi ba ito yung anak ng karpentero? Kasi natural, most possibly at from 12 years old up to 30 years old, of course, tumutulong ang Panginoong Kristo, or hanggang 30 years old ba siya, na nabuhay ang si Saint Joseph, kasi later on, wala nang biblical account about kay Saint Joseph. Ang biblical account is during those times lang na bata pa ang Panginoong Kristo. So, si Saint Joseph is a carpenter. So, of course, kung tatay mo karpentero is, karpentero ka rin. Tumutulong ka rin sa carpentry. So, ang tawag sa kanya, is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James, and Joseph, and Judas, and Simon, and are not his sisters here with us? And they took offense at him. So, dito mga kapatid, sa part na ito yung verse sa Bible, na itong verse na ito ay ginagamit ng maraming mga kapatid nating protestante na para akayin
ang mga Katoliko sa kanilang pananampalataya kasi sinasabi nila na mali yung katuruan ng Catholic Church that the Blessed Virgin Mary is not anymore a perpetual virgin. Kasi after the birth of our Lord Jesus Christ, ay nagkaroon po siya ng ibang mga anak at ito nga yung kina-quote nila dito sa Mark chapter 6 at saka doon sa Matthew chapter 13, mga kapatid. Pero kung titingnan natin, aralin natin yung exegesis nito, ang cultural context nito, ang historical background nito, mga kapatid, ay wala pong anak si Mama Mary na ibang mga anak na katulad ng nabanggit dito. Ikaw yun, Brother June. So, di ba mga kapatid, ito yung verse na ito. Kung aralin natin konteksto na ito, alam niyo yung word dito na brothers, yung sinasabi na brothers, sa Greek na salita is anoten. At ang anoten na salita is can be refers to his relative, kin, relatives, adelphos. Ang adelphos ay katulad ng makakuan sa kanyang mga pinsan or kamag-anak or kanyang mga kalahi. Mga kapatid, yun yung ibig sabihin, pero hindi, it is not because blood brothers sila. May example sa Bible, mga kapatid. Dito sa King James Bible na mga kapatid nating protestante. Ito halimbawa, ito King James Bible to. Okay. Kailan ko pa ba ito? Tagal-tagal na rin ito binili. 2005. 2005 ko pa pala nabili ito. Okay. Dito sa sa Genesis chapter 13, mga kapatid, sa verse 8, mga kapatid, sa Genesis chapter 13, verse 8, ito yung ginagamit natin na Bible, itong King James 1611, kasi ito yung Bible na paborito ng mga kapatid nating, mga separated brethren natin. So gusto natin mag-quote ng example dito sa Genesis chapter 13, na para mapatunayan na hindi ko tinawag dito ng Biblia na ang Panginoon Jesucristo ay mga kapatid, it doesn't mean na they are the blood brothers of Jesus Christ. Okay? Okay, mga kapatid, tignan na. Sa Genesis chapter 13, verse 8, Brother Romy, kung may Bible ka dyan na King James, sabi dito ang context nito, nung nag-away-away yung mga tauhan ni Abraham at ni Lot. Okay, sa verse 8, sabi ni Abraham, "And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren." So sa modern English, for we are brothers. And Abraham said unto Lot, kung sa modern English ngayon, let there be no strife, okay, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren, for we are brothers. So, Brother John. Okay? So dito, sinasabi ni Abraham, sabi niya, hindi dapat tayo mag-aaway-away or ang iyong mga tauhan sapagkat tayo magkakapatid. Samantala, kung titingnan mo, o kung basahin mo pa ito na maigi, si Lot ay pamangkin ni Abraham. Then how can they be brothers? Of course, yun nga sinasabi natin, brothers, because kalahi sila, mag-anak sila. Yan. So, ibig sabihin, yun yung example, mga kapatid, kinuha natin mismo sa King James Bible na ginagamit ng mga kapatid nating protestante. Okay.
So, yan yung example mga kapatid. So, ibig sabihin, ang Mark chapter 6 na sinasabi nila ng mga kapatid daw ng Panginoong Jesucristo, yung mga nabanggit, na sabi ko nga sa inyo na ang salita sa Griego is adelphos, di ba? Na salitang adelphos ay ang kahulugan nun is kamag-anak or relatives, not directly as blood brothers, mga kapatid. Ayan. Thank you, Pablo, for joining. Okay. So, yun mga kapatid. Isa pa. Okay, puntahan natin. Mark chapter 6, verse verse 3. And are not his sisters here with us? And they talk offense at him. So mga kapatid, isa pa sa pinaka-concrete at napakalinaw na walang kapatid as blood brothers ang Panginoong Jesucristo, makikita natin doon, God bless Pablo. Makikita natin doon sa John chapter 19. Alam niyo sa kultura ng mga Hudyo, mga kapatid, sa kultura ng mga Hudyo, once na, kasi itong tagpo na ito, makikita natin na hindi na natin makikita sa mga eksena si Saint Joseph. So sabi nila, maybe possibly na namatay si Saint Joseph. Kasi according sa mga sa tradition na nung nag-asawa si Saint Joseph to take the Blessed Mother as his wife, ay medyo may edad na si Saint Joseph. So, kaya kung titingnan natin dito sa John chapter 19, mga kapatid, sa kultura po ng mga Hudyo, halimbawa, na kapag ang tatay ay namatay, automatic, ang panganay na anak ang siyang maging head of the family. At siya yung mangangalaga sa kanyang nanay. Kaya nga, kung babasahin natin sa Biblia na ang mga babaeng balo na walang anak ay sila po yung pinakakawawa. Hi, good morning, Jenny Clark. From Japan. Ano ba tawag? Kung lalaki, hapon, Jenny. Kung babae, ano tawag? Hapan. So, joke, okay. Thank you for that, roses, galing sa farm mo. Okay. So, makikita natin mga kapatid, dito sa John chapter 19, sa kultura ng mga Hudyo, na kapag namatay yung panganay, kapag ang tatay ay namatay, ang anak na panganay ang siyang magiging parang padre di pamilya. Di ba kahit dito sa atin, na kapag namatay yung tatay, automatic ang panganay mag-take charge sa pamilya. Sa atin, hindi, ang nanay kapag buhay pa yung nanay. Pero kung wala, ang panganay na anak. Then dito sa John chapter 19, mga kapatid, sa kultura ng mga Hudyo, dapat ganun. Then kung mawala yung panganay, ang kasunod nun na mag-take charge sa pamilya is yung ikalawang anak, mga kapatid. Pero makikita natin dito sa John chapter 19, mga kapatid, na noong nakabayubay ang Panginoong Jesucristo sa krus, sabi dito, okay? Sabi dito sa John chapter 19, verses 25, standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary of Magdala. Verse 26, when Jesus saw his mother and the disciples there, whom he loved, he said to his mother, Woman, behold your son. Okay?
Verse 27, then he said to the disciple, behold your mother. And from that hour, the disciple took her into his home. Take note sa Turkey ito ay nagkaroon ng bahay ni John doon sa Turkey na binibisita nga ngayon ng mga pilgrims, yung pinupuntahan nila kung saan yung bahay ni John. Noong ipinako ang Panginoon Kristo, inintrust niya ang kanyang nanay sa kanyang pinakamamahal na alagad. At dinala ng alagad ang nanay ng Panginoon Kristo sa kanyang tahanan. Actually, from noong simula noon up to the end, na yun nga, according to the teachings of the church, hanggang sa mamatay si Mama Mary din, inassume yung ang kanyang katawan sa langit. Body and soul, mga kapatid. Sa Turkey sila nanirahan. So kung may kapatid ang Panginoong Jesucristo, dapat after him ang mga ngalaga kay Mama Mary ay ang kanyang kasunod na kapatid. Yung mga binanggit na kapatid doon sa Mark chapter 6 na ito, verse 3. Pero wala mga kapatid because wala. Yan. So, alamin natin mga kapatid, although itong John chapter 19 ay hindi lamang ito mababaw na kung titingnan natin sa mababaw, parang akala mo simple lang. At the same time, ang kahulugan nito ay ni-entrust ng Panginoong Kristo ang kanyang nanay sa iglesia or sa simbahan, represented by John. Kasi yung kanyang mga alagad nagsitakasan, di ba? Nung ipako siya sa krus kasi natakot sila at baka sila isunod na ipapako din sa krus. Kasi kasapakat sila na ang kaso is nag-i-instigate ang Panginoong Kristo ng rebellion against sa Roman Empire. Diba? So gumagawa ang kwento ang mga Pariseo at Iskriba at mga punong pari, ang Sanhedrin ng kaso at natakot sila. Kaya nga si Saint John ang naiwan. So ang kahulugan nito, it's not only the Lord Jesus Christ entrusting his mother to John, but he is entrusting his mother to the church represented by John. Anong sabi? Behold, woman, when Jesus saw his mother and the disciples there whom he loved, he said to his mother, woman, behold your son. Then he said to the disciples, behold your mother. So you see, iniintriga or ini-entrust ng Panginoon sa alagad na minamahal niya si Mama Mary. Siya ay nagre-represent ng church. And then sinabi ng Panginoong Kristo, behold your mother. At sinasabi niya sa alagad na nagre-represent sa simbahan, behold your mother. That is why we in the Catholic Church, the basis, bakit tinatawag nating Mama Mary si Mama Mary, isa ito. Kung bakit mataas yung pagpipitagan natin sa kay Mama Mary, yung binibigay nating adoration, yung hyperdulia. Yan. The highest honor, di ba? Hyperdulia. Binibigay natin ng hyperdulia si Mama Mary because of this passage, mga kapatid. Na ini-entrust ng Panginoon ang kanyang ina sa simbahan represented by John, and then pinapakilala ng Panginoon sa simbahan na si Mama Mary ay ating nanay ng simbahan, nanay ng simbahan. Take note mga kapatid, That is the reason why na tayo ng mga Katoliko. Ganon yung bigay natin na honor kay Mama Mary because of this. At the same time, katuparan din ang sinasabi ng hula ng kanyang doon sa prophecy na sinasabi niya sa Magnificat niya, di ba? Sa Luke chapter 1 verse 48, behold, all generation shall call me blessed.
So, ang binibigay natin kay Mama Mary na paggalang is hyperdulia, hindi latria. Ang latria is for God alone. Ang honor, mga yung level of honor na binibigay natin, di ba, sa mga, kay St. Joseph, Protodolia, and then kay Mama Mary, hyperdulia, and then sa mga santo, dulia, and then sa Diyos is latria. Yan. Latria. Ang latria is for God alone. Kaya nga kung ang may sinasamba kang ibang Diyos maliban sa Diyos na lumikha ng langit, yung tinatawag na idolatria. Kasi yung Diyos na yon na kinikilala mo, hindi naman talaga totoong Diyos, kundi ang totoong Diyos ay siyang lumikha ng langit at lupa. Kaya kapag may kinikilala kapag ibang Diyos, yun ay matatawag na idolatria kasi hindi naman talaga totoong Diyos yun. But the Blessed Mother, hindi natin tinuturing na Diyosa siya. Di ba? Hindi natin siya tinuturing na Diyosa. Hindi natin siya kinikilalang Diyos. So kapag kinikilala natin si Mama Mary na Diyos, then, yung ginagawa natin, ma-qualify as idolatria. Kasi kinikilala mo siya na Diyos na hindi naman siya totoong Diyos. So yun mga kapatid. Yan. So naiintindihan natin, kasi itong verse na ito, napakarami na ng mga Katoliko tayong mga kapatid na naakay dahilan doon. Ang mga kapatid natin na mga Protestante, alam naman nila yan eh. Hindi ko lang alam, pero patuloy nila itong pinangahawakan. Anong kahulugan nito mga kapatid? Di ba pandaraya yon? Patuloy mong gagamitin yung isang talata na ang kahulugan noon na hindi naman talaga ganon at patuloy mo pa rin ginagamit. Pandaraya yon. Kaya kapag nandadaya ka na, nang titrik ka na, ang other term, masakit na term, yung nambubudol ka na, then you're not anymore working for the Lord. You are not anymore an agent of truth, but rather you are agent of lie. Alam naman natin na ang agent of lie is ang Diablo. Di ba? Sa John chapter 8 verse 44, ang sabi doon, ang Diyos ang inyong Ama. Siya'y sinungaling na simula pa noong una at mamamatay tao. So you see, kahit sabihin mong nangangaral ka ng ebanghelyo, pero itong mga bagay nito, John chapter 6 verse 3, pinapatuloy mo pa rin inaaral sa iyong miyembro na literal ito na may mga kapatid ang Panginoon Jesucristo na hindi naman talaga niya mga kapatid sa laman. Then, kahit sabihin mong nag-preach ka pa ng Word of God, pero gumagawa ka ng kasinungalingan, then bagsak ka pa rin hindi ka pa rin talaga sa kampo ng ating Panginoon Jesucristo, kundi nasa kampo ka ng kalaban ng Panginoon Jesucristo. So you see, mga kapatid, whether you like it or not, masakit yan, mga kapatid. Kahit sabihin mo, hindi, ebanghelyo naman yung ebanghelyo naman yung pinapangaral ko. Yes, ebanghelyo nga yung pinapangaral mo. Pero, yung uri ng pangangaral mo ay pangtitrik naman sa kapwa mo, ginagamit mo yung Word of God. Let us remember, hindi lahat na kung gumagamit ka ng ebanghelyo ay masasabi mo nasa Panginoon ka na. Kapatid, remember, remember, mga kapatid, that even the devil, na kahit ang demonyo man ay gumamit din ng salita ng Diyos para linlangin ang Panginoong Jesucristo. He tried to tempt the Lord by using the passage in the Scripture
Verbatim talaga. He quoted a passage of scripture para linlangin ang Panginoon Kristo. Sige nga, aulaan nyo kayong 5. Narito ngayon, Brother John, aulaan nyo saan yun? Brother John, Brother Romy, si Pablo, saka si Mystery of Faith, saka si Ginny Clark. Aulaan nyo saan yun? Hindi komo, kaya nga mga kapatid, hindi komo na, itong sabihin natin sa ating mga kapatid, mga Katoliko, hindi komo na may mga pastor or ibang mga sekta, dala-dala ay Biblia at nangangaral sa inyo, is wag natin kaagad sasabihin tanggapin. Di ba? Binabala na yan sa atin sa Galatians chapter 1, verse 7 to 8, di ba? And then dun sa 2 John, verse 10. Saan galing yun? Yung Diablo na nag-quote ng Word of God verbatim? Sabi ni Pablo, sorry, di po ko babisado ng mga passage ng Bible. Doon yan, Brother Pablo, sa Matthew chapter 4. Ano yun? Ito sa Matthew chapter 4. Buksan niyo po sa Bible niyo dyan, kung may Bible kayo. Temptation in the desert, in the wilderness, sa desert. Ito sa Matthew chapter 4, verse 6. And said so to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone. You see? Alam nyo saan niya kinuot ito? Sa Psalm 91, mga kapatid. Sa Psalm 91, verse 11. You see? Kaya nga, ito Pablo Soria, kaya nga kapag hindi natin kabisado yung Word of God, talo pa talaga tayo ng Diablo. Okay? Di ba? So, ang ibig sabihin na ito, siningit lang natin na kapag hindi natin kabisado or familiar yung Word of God, talo pa tayo ng Diablo. So ibig sabihin, hindi ibig sabihin mga kapatid, na kapag nangangaral ka ng salita ng Diyos, pero yung mga bagay na katulad noon, sinasabi natin na itong Mark chapter 6, okay lang yun, bro. At least familiar naman sa'yo, wala namang problema yun. Yung sinabi ko, yan, pangkalahatan yun para sa atin lahat. Challenge sa atin na kapag hindi natin familiar yung Word of God, ibig sabihin, talo pa pala tayo ng Diablo. Kasi biro mo, verbatim, kinote niya yung passage ng Scripture sa Psalm 91:11. Though noon ay wala pa naman kasing chapter at saka verse. So, yung passage sa Psalm ay talagang word for word or verbatim na quote ng Diablo. So, you see. So, challenge sa atin, kung ganun pala, dapat mas matalo pa natin, maigtan pa natin ang Diablo. So, ganun mga kapatid, lalo na yung mga kapwa natin mga Katoliko na hindi kumo ang pupunta sa inyo ay dala-dala yung Biblia at aaralan tayo. Dapat isipin natin, teka. Wait. Diba? Teka. Wait. Oo, Brother John, totoo yan. Kaya nga, challenge sa atin na sabi naman ni Pablo, hindi naman din ata assurance na if alam mo lahat laman ng Bible, isang Torah. Oo, Pablo, tama yun. Kasi lalo na kapag binabasa mo lang, hindi mo naman sinasabuhay. Diba? Kaya nga daw, ang pag-aaral ng Biblia is paulit-ulit. Actually, paulit-ulit lang daw. Kasi ang totoo niyan, hindi pa rin natin talaga na isa sa buhay. So, hindi yun assurance na kapag alam natin ang Biblia, katulad din Satanas, memoryado niyo yung banal na kasulatan.
Pero hindi niya naman isinasabuhay. Kaya nga, yun yung wala tayong difference sa Diablo kung kabisado natin yung banal na kasulatan pero hindi natin isinasabuhay. Mas mabigat yun. Di ba? So ano yun? Sabi ni, na kapag alam mo na at hindi mo isinasagawa, ay nagkakasala ka. Yung mas malaki ang burden nung mas maraming alam. Yun bro, ayun yung tama yun na tayo, hindi kapag kabisado natin ang Biblia or familiar sa atin ang Biblia at hindi natin isasabuhay, mas mabigat yung parusa sa atin. Di ba? Ang sabi dito sa James chapter 4 yata yun, verse 17, Brother John, tama ba? Ang nakakaalam ng mabuti niyang gawin at hindi niya ginawa ay nagkakasala. Ayan, tama. James chapter 4, verse 17. So, mas malaki ang burden natin, Brother John, Brother Romy, A Mystery of Faith, Miss Jeannie Clark, lahat tayo dito, na kapag marami kang alam ng salita ng Diyos, ngunit hindi natin isinasabuhay, we fail to live on it, we fail to live by it, ay lalong mas malaki ang ating pananagutan. Ito yung sinasabi sa James 4:17, na alam mo, for one who knows the right thing to do and does not do it, it is a sin. So nagkakasala tayo ng sin of commission and sin of omission. Mas mabigat yung pananagutan natin. Hindi talaga yun assurance, bro Pablo, na kapag kabisado natin yung Word of God ay santo na tayo. Kakasabay noon na habang dumarami yung alam natin sa kasulatan, sa banal na kasulatan, ay sisikapin natin na may sasabuhay ito. Kaya nga struggle eh. Halimbawa, di ba? Halimbawa, sa nalaman natin sa banal na kasulatan, sinasabi sa banal na kasulatan na magpatawad ka. Di ba? Alam na natin na sinasabi na magpatawad ka. Pero hindi pa rin tayo nagpapatawad. Kapag hindi natin ginagawa yun, bagamat alam natin, pananagutan natin pagdating ng araw yun. Yan. So, ganun din. Kaya nga itong challenge natin sa ating mga kapatid. Kaya nga itong sinasabi ko nga sa inyo, kasal ngayon ni Brother Calix, ng 37 years pastor ng protestante. Maraming simbahan siya nagpastor sa may nakapagpastor sa mga Baptist, sa mga ibang ano niya, pero tumagal siya as Baptist pastor. 37 years siya na pastor. Sabi, kasal niya ngayon, 4 na sakramento ang kanyang tatanggapin. Binyag, kumpil, kasal at saka Eucharistia. And then yung mga anak niya bibinyagan din today. At baka sabay na rin yung kumpil. So, itong pastor na ito, ibig sabihin na alam nila na yung dati nilang pinanghahawakan na turo na ibinabato sa atin, katulad itong sa picture, na ibinabato sa atin is mali pala. Yung katulad nun, sinasabi nila, si Mama Mary maraming mga anak. Which is not, mga kapatid. Di ba? Marami. Ano pa yung mga verses sa Bible na sinasabi nila na hindi naman tama ang kahulugan, ngunit patuloy ni panghawan. Yun na yan, Mark chapter 6, verse 3, na marami daw mga anak si Mama Mary. Refuted na yan, debunked na yan, mga kapatid. Ano pa yung pangalawa? Di ba yung paulit-ulit na ginagamit din nila sa atin? Yung Matthew chapter 23, verse 9. Ano sinasabi dun? Huwag ninyong tawagin ang sinuman na ama. Ang sinuman ama dito sa lupa. May tanong sana ako, totoo po ba yung mga alien o extraterrestrial being? Ano sabi ng Bible? Walang, kung sa aking pagbabasa bro, at saka sa pagbabasa ko, saka sa official teachings ng simbahan, ay walang binanggit na ganon. No, kahit
Sa pagbabasa ko, hindi ko lang alam kung meron ba kayong nabasa, Brother June, Brother Romy, about sa mga terrestrial being. Ang alam na natin na mga makikita natin na mga terrestrial being are mga fallen angels. Mga fallen angels na ibinagsak dito sa lupa. Pero about terrestrial being, walang verbatim or mga kahit parang implicit na teachings about it. Ay, good morning, Sister Nelia Conson. Follower mo ako, kapatid, sa ano mo sa Facebook mo. Ayun, si Nelia Conson. Taga Manila ka rin para. Specifically saan, Mrs. Nelia? Sa Manila. Okay. Basta yun, Brother Pablo, na sa pagbabasa ko ng Bible, wala ako nakitang kahit implicit na about that. Meron yung mga fallen angels. And then they are pretending to be mga mga engkanto, mga ganon, mga duwende. Makate. Makate, okay. Dito ko sa Rizal, kapatid. So, mga engkanto, mga duwende, ganun, magpipretend sila na ganun. Pero they are in the category ng mga fallen angels. At yun nga sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 11 na magpipretend sila ng something na hindi naman sila ganun. Nagpipretend sila. Sabi niya, huwag niyo pagtakhan ito mga kapatid, sapagkat ang diablo man ay maaring magkunwari na anghel ng kaliwanagan. So yan yung sinasabi. Pero about sa terrestrial being, wala, baka ano lang yan, mga fallen angels. Kung meron halimbawa, may nakita sila na fallen angels lang para ma-deceive tayo na sasabihin nila para i-disprove yung sinasabi ng banal na kasulatan that God created human being, but wala siyang kinreate na extraterrestrial being. Yan. Lalo na siguro ngayon, sana yung mga scientifico, sana kung nakakuha na sila ng mga proof or evidence diyan. Hindi yan, kung merong ganun, lalo na nilang apak-apakan ng banal na kasulatan kung merong ganun. Okay? So, yun mga kapatid, yung mga kapatid natin, mga protestante, sinachallenge natin sila. Bakit, di ba? Bakit hindi nila i-recant yung mga maling katuruan nila? Kung talagang they are an agent of truth. Agent sila ng gospel, ng good news. Bakit hindi nila i-recant yung accusation nila sa Catholic Church? Yan nga sinasabi nila maraming anak si Mama Mary. That is a lie, mga kapatid. Bakit hindi nila na-recant yan? Ikalawa, yung sinabi natin kanina, yung sa Matthew chapter 23 verse 9. Tinuturo nila sa mga member nila na mali yung ang Catholic Church kasi tinuturo natin na bakit natin tinatawag na ama ang mga pare. Samantala sinasabi sa Matthew 23 verse 9, kung babasahin mo na maigi yun, do not call anyone here on earth Father, for you have one Father in heaven. Anyone. Pero kung tatanungin mo itong mga pastor na ito, yun nga sila sabi natin palagi, tatanungin natin, ano ang tawag ng kanilang mga anak sa kanila? Is daddy, tatay, papa? Then, they too is violating Matthew chapter 23 verse 9 kung magkagayon. Hindi lamang iyan, mga kapatid, pati yung, kung babasahin niyo Matthew 23 verse 9 sa 10, kasama doon, huwag tawagin sino man dito na guro. Ang tanong sa mga Protestant schools, di ba, Sister Nelia, sa mga Protestant schools, ang mga teacher, ano bang tawag sa kanila ng kanilang mga guro sa mga Protestant schools? Kung teacher pa rin ang tawag nila sa kanilang mga teacher, then they are also
violating the passage in that scripture sa Matthew 23 verse 9 at saka sa 10. O, di ba? So, hindi nila naintindihan yung word na anyone. Kaso lang, yung context nga doon, hindi nila iniintindi. Kasi kung totoo at absoluto na sinasabi ng Panginoon, huwag nating tawagin ang sino man dito na ama sa lupa, is dapat hindi na natin ito ginagawa sa maging sa ating mga anak. Yes, tama yan, Brother Romy, self-interpretation nila na mali. Na yun nga, sabi natin, challenge natin sa kanila, bakit hindi nila i-recant? At bakit nila pinapabayaan na hangin yan? Bakit? Kasi isa yan sa verse na yan na marami silang Katolikong naakay sa kanilang mga sekta. Diba? So kaya, kahit mali yung kanilang interpretation, patuloy nila itong nakahanging, kumbaga hindi nila na-recant. Para patuloy pa rin sila mga kaakay ng mga Katoliko papunta sa kanilang mga sekta. Di ba? Oh. Kaya nga, tinitake nila as literal yung Matthew chapter 23 verse 9 hanggang 10. At Matthew 23 verse 9 lang pala, yung 10 ayaw nilang isama. So you see, tricky na kaagad, pandaraya na kaagad yun. You are just choosing what you wanted to preach to deceive Catholics para mapunta sa sekta mo. So ano na kaagad yun, mga kapatid? Yan, sabi ni Mystery of Faith. Si Saint Paul, tinawag niya sarili niyang father. Si Jesus sabi niya, Father Abraham. Okay, 1 Corinthians 4:15. Oo. At saka at the same time, bro, nabanggit na rin natin dito. Take note ha. Literal nilang kiniklaim yung verse na yun, Matthew 23 verse 9, pero hindi niya sinasabang yung Matthew 23 verse 10. Ibig sabihin, pandaraya talaga. In-interpret nila yun as literal, pero pagdating doon sa Matthew chapter 18 verse 6, bakit ayaw nilang i-take it as literal? Bakit hindi nila apply ito na literal? Di ba? Bakit hindi nila tinitake as literal yung Matthew 18 verse 6? Familiar ba kayo doon sa Matthew 18 verse 6, mga kapatid? Sa Matthew 18 verse 6, mga kapatid, ang sinasabi dito, okay. Sabi dito sa Matthew 18 verse 6, whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone hung around his neck and to be drowned into the depths of the sea. Sa verse 8, mga kapatid sa verse 8, Matthew 18 verse 8, ito yung hindi nila, bakit hindi nila take as literal ito? Kung ano lang yung sa tingin nila pabor sa kanila at maluloko nila yung mga Katoliko, tuloy-tuloy nilang inaaral kahit hindi ganun yung kahulugan. Diba? Yung binanggit nga natin kanina, yung Mark chapter 6 verse 3. And then yung Matthew 23 verse 9. Pero nga, ang verse 10 hindi nila sinama. Diba? So anong kahulugan nito? Pandaraya. Bakit alam nila na hindi yun yung kahulugan noon? Pero patuloy na rin nilang pinanghawakan kasi doon sila nakakaakay ng mga Katoliko na mahihina. Bakit itong Matthew 18 verse 8, ayaw nila i-take as literal? Pero doon sa Matthew 23 verse 9, ay kagyat nilang tinanggap na literal ito. Ito, Matthew 18 verse 8, if your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter into life maimed or crippled than with 2 hands or 2 feet to be thrown into eternal fire. Yun nga, Brother Romy. Dapat contextual history, background, etc. Yun nga, yung historical background, yung context, ano ba yung context. Hindi nila yun sinasabi sa kanilang mga member. Kaso lang yung
yung mga naakay, yung mga Katolikong tamad mag-aral ng kanilang pananampalataya. Sige nga, ikaw, halimbawa ikaw protestante ka, alam ko siguro protestante ka, over na again ka, aralan mo ako. Sige nga, ilabas mo yung aral mo. Okay? Ilabas mo yung aral mo na iaral mo sa akin. Okay? Ink ata, si Aya. Ink ata, si Aya. Hindi ko, so Aya. Sige nga, kung ink ka, sige nga, sabihin mo sa akin, yung natalikod ang iglesyang itinatag ng Panginoon. Kung ganun sasabihin mo sa akin, alam ko yung ganun, hindi mo ako maano dun sa sinasabing ganun. Ganun talaga. Yung mga pare, sabi ni Aya, paano yung mga pare at mga madre na umalis din? Ganun talaga. Sinasabi sa Matthew 24 na even the very elect ay madideceive at mapapaniwala ng mga bulaang propeta. Diba? So, no wonder yun na mayroong mga pare o mga madre. Natural, ang hirap na, kaya nga sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, mag-ingat kayo na nakatayo ngayon at baka kayo mabuwal. So, ganun, sa paglilingkod, hindi kumo pare ka o madre ka, ay secured ka na sa iyong pananampalataya. Si San Pedro nga, di ba? Alagad siya. Siya yung pinagkatiwalaan ng authority ng Panginoon, Matthew chapter 16. Pero nung may parte sa buhay niya, tinawag siya na Diablo. Hindi naman siya talaga ang tinawag na Diablo, kundi yung nag-i-influence siya sa kanya na Diablo. Diba? So hindi nakapagtataka yun na yung mga pare o madre o malis. Ano yun? Given na yun. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, lahat tayo ng mga naglilingkod, kahit gaano ka patatag, hindi mo pwede ipagmalaki. Yung sinasabi sa banal na kasulatan, 1 Corinthians chapter 10 verse 12, huwag mong akalaing ikaw ay nakatayo ngayon at baka ikaw ay mabuwal. Di ba? Example lang natin sa San Pedro. Nagmamalaki siya. Kahit ang buhay ko, Panginoon, ibibigay ko. Pero sinabi ng Panginoon, Pedro, bago magtaktala ako mga anok, ay ikatlong beses mo ako ipagkakanulo. So you see? So hindi yun assurance na ako mo pare ka o madre. Meron ako, may kaibigan ko pa nga sa Facebook, may kaibigan ko pa rito sa TikTok Umalis siya sa pagiging madre. Ngayon, call center agent siya. Ewan ko lang nga dito siya ngayon. Hindi ko nga makalimutan na kanta na tinuro niya na kanta is yung Christ be our light. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. So hindi yun nakapagtataka. Aya. Okay. Gaya nga katulad dito sinato, sabi niya wala kang bilang. Tapos may emoticon na tawa. Sabi ni Nato. Okay. Ganda yun, Sternelia. Hanapin mo sa maganda yun. Longing for light, we wait in darkness. Hanapin mo yung Christ be our light. Hanapin natin maganda yun Sinato, Manato, good morning. Okay. Christ be our light. Mayroon na ba sa inyo nato na nakakita ng vision na nasa langit na si Mang Pelex? Si Father June. Si Father... may parating.
Father, ayan, nadumaan si Father sa atin. Okay. Si Father Jason Santos, yan. Hello po, good morning, Father Jason. Si Father Jason Santos pala is lagi nagla-live ng prayer. Tapos sabi sa'yo ng Inc. 1914, Father, lagi ka raw nagla-live para daw maraming gifts. Father, trending ka na sa Facebook din eh. Sabi sa'yo ng Inc. daw, na-post doon sa Facebook, kaya ka daw lagi nagla-live para para maraming gifts, magkaroon ng maraming pera kasi marami nagsasend ng mga flowers at saka mga gifts. Good morning po, Father Jason. So, itong Sister Nelia, sige nga, kantahin natin yung Christ Be Our Light. Ganda nun eh. Si Brother Jun, wala sa Biblia si Manalo, nasa luto lang yun. Bagong joke yun, Brother Jun. Baka masaktan naman si Aya sa Sinato. Sabi niya. Ito yung sa Google ba si Darnelia itong sabi niya. In the first night shadows are lifted. Now let your servant go forth in peace. Hindi ko lang tama tong intro. You word fulfilled, your promise honor, love that will never cease. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. With our own eyes we see salvation. Within our hearts we are set free. Your word made flesh, hope of the nations, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Christ be our hope, Christ be our purpose. Christ be our vision, radiant and bright. Christ be our way, shattering our blindness, gifting us with your sign. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Yan. Ganda niyan sa mga community gathering. Yan, Sister Nelia, ganda niyan. Natutunan ko yan doon sa madre na kilala ko. Chameleon po siya, ka-friend ko siya dito sa TikTok. Hindi ko lang alam kung ka-friend ko pa rin. And then sa Facebook, siya nagturo niyan. Yun yung sinabi ni Aya na bakit hindi assurance, hindi dahilan yon na kung na umalis sila sa Catholic Church, mga madre at mga pare, hindi yun dahilan. Kasi ang linaw naman ng sinasabi sa Matthew chapter 24, di ba? Na maraming mga manlalamig sa pananampalataya at tatalikod sa pananampalataya. So it does not mean na hindi sinabi na ang marami ang tatalikod, pero hindi sinabi na matatalikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon. Yan. Thank you, Mystery of Faith sa ice cream. Masarap sana yan, bro, sa actual kapag magkita tayo. Taga saan ka ba? Dito ka rin ba sa Manila? Yan.
Yun nga, Daniel 2:44, nabanggit din natin nung nakalipas, Brother Rumi. Yun yung lagi nating inaulit-ulit. At saka yung 2 Samuel 7:12-13, mga kapatid. So, hindi yun assurance na marami kahit mga pari, alis paging pari or madre at mag-join dun sa mga sekta na yan, ay hindi yun assurance na na mahina yung ating pananampalataya. Sila yung mahina. Kasi yung sinasabi sa Matthew 24 na darating ang araw na marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Good morning, bro, Kamuti Ka TV. Sabi niya, kamote na sweet, potato. Sweet potato pala yun, yung kamuting baging. So yun mga kapatid, it doesn't mean na kapag maraming madre or pari na umalis sa kanilang bukasyon, ay hindi yun ibig sabihin na mahina yung ating aral. Sila yung mahina, kaya sila umalis. Sabi dito, puntahan natin mga kapatid, sila yun, di ba? Hindi yung aral natin as Catholic yung mahina, kaya sila umalis or naakay ng ibang sekta. Sabi nga ni Cardinal John Henry Newman, Saint Cardinal John Henry Newman, hindi pa si Cardinal John Henry Newman, anonymous pa yung author nito. Sabi niya, weak Catholics become Protestant, but strong Protestants becomes Catholic. Kaya sila yung mga na yun, yung mga umalis na yun, kasi mahina yung pundasyon nila, mahina yung pananampalataya nila. Kasama sila dito sa sinasabi sa hula sa Matthew 24. Anong sabi dito? Okay. Puntahan natin sa Matthew 24 mga kapatid. Buksan nyo pa sa Bible nyo. So, tama yun, Kamuti Ka TV na sila yung mahina. Kaya nga sila nahulog na fall away sila Dito sa Matthew 24, linaw nito. Okay. So, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming parito sa aking pangalan na magsasabi akong Mesiyas. Di ba? Marami. Appointed son, sugo kuno, anghel, apostol, propeta. Ang may bago ngayon, nagpapakilala na ang dugo nila ay puti. Hindi pala pula. Di ba? Bago na naman yun. Meron namang kingdom of praise, kaya nga talbugan bigla si Yabo Di ba? Ano sabi dito mga kapatid? Sapagkat maraming paparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Mesiyas at marami silang maililigaw. Ayan. Jump tayo sa verse 10, mga kapatid. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa, ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Okay? Verse 12, ang kasamay na laganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Yung mga na-fall away na yun, yung mga sinasabi mong mga madre, umalis. Okay lang sana kung umalis sa kanilang bukasyon. Na hindi sila, marami naman talagang ganun. Dito sa amin, marami kong kilala Yung, hindi ko na banggitin, kilala ko. Yung pangalan, kilala ako. So, okay lang kung umalis sila sa bukasyon nila. Na-failed sila sa kanilang bukasyon. Pero mas mahirap kapag napunta pa sila sa ibang sekta, talagang naligaw sila. So, sila yung tatalikod at sila yung katuparan ng sinasabi sa banal na kasulatan doon sa 1 John chapter 2 verses 18 to 19. Di ba? Mystery of faith. At saka si Simon. Hindi Simon ngayon. Okay, Valentino, thank you for joining. For following. So yan mga kapatid. Sa 1 John chapter 2 verse 18 to 19, sila yung katuparan noon.
Anong sinasabi doon? Yun nga, bumagsak yung kalimitan ng mga pare, bumagsak sa babae, Brother John. At yung iba naman, yung mga madre naman, siguro, na-realize nila, nahirapan sila, hindi na nila kinaya yung tawag sa kanila ng Panginoon, umalis din sila. Pero yung kilala ko naman is, sabi ni Mystery of Faith, maraming umalis sa pare at madre kasi gusto mag-asawa. Parang Luther at Henry. Si Henry, yung si King Henry VIII. Tama yan, brother. Tama yan, bro. So, yun nga sinasabi, na hindi ko muna naglilingkod ka sa Panginoon, ay mapanghahawakan na natin yun, na assured na tayo, secured na tayo. No. Yun sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Huwag ninyo akalaing kayo'y nakatayo ngayon at baka kayo mabuhal. Alalahanin natin si David, atapang na tao. Alalahanin natin si Solomon, atalino na tao. Alalahanin natin si Samson, alakas na tao. Lahat sila, babae ang ginabagsakan. Di ba? So, hindi natin pwede ipangaladakan yun, mga kapatid. Okay? So, itong Mark chapter 6 verse 3, di ba? Anong kinukuha nila? Na may mga kapatid daw ang marami pang anak sa Mama Mary, which is false. Na hindi nila na-recant. Pangalawa, yung Matthew 23 verse 9. Yun nga, sinasabi natin, bakit pinitake nila literal yun? Pero yung Matthew 18 verse 8, ayaw nila. So you see? Ibig sabihin, pinipili lamang nila sapagkat madadamay sila kung i-apply nila yung Matthew 18 verse 8. Matthew 23 verse 9, hindi na sila madadamay. Kasi ang tawag sa kanila ng mga member nila, pastor. Pero ang tawag naman sa kanila ng kanilang mga anak, papa, daddy, tatay. So yun yung puro pinipilit nila na bakit hindi nila na-recant. Hindi sila nagsasabi ng katotohanan. So therefore, kung hindi sila nagsasabi ng katotohanan, nabibitag sila doon sa kamay ng Diablo. Yun nga sabi natin, hindi kumo nangangaral sila ng salita ng Diyos, ay assurance na yun, nasa Diyos sila. Kasi ang Diablo man ay nag-quote din mismo ng Scripture para i-deceive ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kapag may mga tao na mag-aral sa ng Biblia, pero ang purpose niya is alisin ka sa pananampalatayang Katoliko, then that person is deceiving you. Masakit ha? Totoo yan bro, hindi na nila ma-recant na ma-recant yung mga pagkakamali nila kasi doon nga sila kumikita. Halimbawa, inabanggit natin kanina, Mark chapter 6 verse 3, Matthew 23 verse 9, yung mga verses na yan na misinterpreted nila, pati yung Exodus yan, pangatlo, Exodus chapter 23 to 5. Ayan, ang dami sila nakakay dyan. Pero yun nga, nakwento na natin. Hindi na natin dapat pagdebatihan yung yung ganun eh. Maghanap na lang tayo ng mga debate patungkol dyan. Katulad nung nakwento ko dati, di ba, yung si Brother Dwayne Cartojano, nakipag-debate sa kanya yung isang batang pastor, cum laude yata nung nag-graduate, ang topic about Exodus chapter 23 to 5. Nagkamali siya ng kaharap. Si Brother Dwayne, matalino sa grammar and composition, sa grammar at marunong mag-intindi ng mga biblical languages, Hebrew, Greek, at saka Aramaic. Nung nag-debate sila about sa Matthew 23, at Exodus chapter 23 to 5, ay grabe. Alam mo, maawa ka bro, maawa ka, nakita ko yung video na yon. Pero sa YouTube parang hindi finos ni Brother Dwayne kasi kahihiyan yun ng pastor eh. Alam mo nangyari? Nag-debate sila about doon. Exodus chapter 23 to 5. Hindi niya alam si Brother Dwayne. Alam niya yung original languages, mga biblical language, Greek, grammar,
at saka Greek grammar, Hebrew grammar, saka Aramaic. Alam niya, intindihan niya yung original ng Exodus chapter 20. Alam niya nangyari. Kawawa yung pastor na bata na yon na cum laude yata, nag-graduate siya. Bata pa, bagong pastor. Alam mo ang nangyari? Nagsipagtayuan yung ibang mga pastor para ipagtanggol siya. Which is rule of debate ng discussion. Kung hindi kayo kasali, hindi kayo allowed na magsalita. See? Yan, Exodus chapter 20. Mabuti pa nga si Brother Eli Soriano. Muntik na ko niyan ng ink sa mga ribulto na kasi no knowledge ako noon. Di ba? Ang ibubungad sa iyo, kamote, TV is yung yung Exodus chapter 20, 3 to 5, at saka yung Deuteronomy chapter 5, verse 7 to 9. Pero, yun lang yung ibibigay nila na talata sa iyo, mga talata. Katama yung si Air Force One, yung Isaiah 46 naman. Pero natural, ayun yung sinasabi sa Exodus chapter 20. Ngayon, yun lang yung sasabihin nila ng mga talata, pero hindi nila sasabihin yung mga talata, halimbawa, Exodus 25:18. And then, hindi nila sasabihin yung Numbers 21, 4 to 9. Ang 1 King chapter 6, hindi nila sasabihin yun. Maging yung Ezekiel 41, 17 to 19, hindi nila sasabihin yun. So, ibig sabihin nun, talagang dinideceive ka lang. So, yun yung warning sa ating mga kapatid, lalo na tayo mga Katoliko. Hindi ko muna nagko-quote ng scripture sa atin, ay tatanggapin na natin. May babala na sa atin. Galatians chapter 1, verse 7 to 8. And then, 2 John, verse 10. Mga kapatid. So, yun yung babala sa atin. Okay? So, yan mga kapatid, na mabuti pa si Brother Eli Soriano na nagkaroon siya ng lakas ng loob na may isang parte sa kanyang pangaral na recant niya. Baka mamaya mayroon pa siyang ibang mga na-recant na mga aral. Yung mga member niya ay hindi na bin-broadcast yun. Yun lang, haka ko lang yun, Kasi na-live broadcast niya yung pag-recant niya about yun sa accusation nila sa kay Pope Francis. Okay? Di ba? Na ang Santo Papa, ang 666, di ba? Na-recant ni Eli Soriano yun. Documented yan, nasa YouTube yan. Na-save din yan ng mga Catholic Faith Defenders. So, siguro, yun nga, sabi ko sa'yo, haka lang, baka may mga na-recant pa si Brother Eli. Pero hindi na i-broadcast ng live. Yan. Sabi ni Brother June, malalim ang Roman Catholic sa tunay na pagtuturo sa Biblia. Brother June, kasi tayo sa Catholic Church, ang pag-aaral natin, yung Bible study na tinatawag, ang Bible study sa Catholic Church, hindi yung parang ka lang nagpupulot ng mga scrap. Yung parang talata dito, talata doon. Yung parang ka lang nagpupulot ng scrap. Talata dito, talata doon. Hindi ganun. Kapag magbanggit tayo ng mga scripture is, ano pa rin, kinukuha natin yung konteksto, kinoconsider natin yung konteksto. Hindi lang tayo basta-basta nagpipick up, nagpupulot ng mga verses sa Bible. Yan mga kapatid. Di ba? So, ang totoong pag-aaral sa Biblia ay, tama yun, Brother June, ang pagtotoong pag-aaral sa Biblia is parang nagmimina ng ginto. Ganun ang totoong pag-aaral sa Biblia. Kaya nga may mga exegesis, critical approach method, yung mga historical backgrounds, ano yung context ng passage. Ganun yung kinoconsider natin. Sabi ni Mystery of Faith, si Mark Bilardi, Catholic ba siya o Protestant?
So far, Catholic pa rin naman siya. Actually, mga contemporary niya sina Brother Eddie Villanueva, parang yung mga ganong mga period dyan lumabas eh. Catholic pa naman siya. Catholic siya. Hindi naman siya nag-convert. Though ang mga member nila, kung minsan, may mga member na parang doon na lang sila sa El Shaddai, yung wala na yung fidelity nila sa simbahan. Though, meron, ilan lang naman yun. Pero majority of them, kahit dito sa amin, marami naman aktibo sa pagiging member ng El Shaddai, pero at the same time, mga nagsaserve naman sa parokya. Dati, natural, of course, maraming mga preacher doon. Mga preacher. Kung ano-anong pinagpipreach, kinukuha yung preaching nila sa YouTube. Ng mga anti-Catholic na mga topics. Yun. Marami ako na-encounter na gano'n. Hindi sa akin, Brother John, mga Brother Yusef, nasabi ko na Catholic siya. Charismatic lang. Parang under pa rin siya sa umbrella ng Catholic Church. Wala pa naman siyang heresy na itinuturo so far. Doon lang medyo inatake siya ng kasi in-endorse niya si BBM. Dati ako prayer partner, Brother John, alam ko yun, Katoliko siya. So yung mga pare, may misa pa rin ngayon araw-araw sa DWXI every morning. DWXI 13-14 kHz, may misa dyan every 5 a.m. And then every Tuesday sa Ambel at saka Saturday meron. So Catholic pa rin naman siya. Hindi pa rin naman siya nag-declare na alis siya. Mas mabigat yung kay Father si Archie Griva. Medyo heretical na yung dating ni Archie Griva. At saka ini-endorse niya na yung may mga kinukontra na siya na teaching sa simbahan. At ini-endorse niya na yung King James Version Bible. So, yung mas si Father Archie Griva. Si Brother Mike mas pa rin yung fidelity niya sa Catholic Church. So, yan. Ang dati lang, ng mga preacher ng El Shaddai, nung bago-bago pa kasi, nung wala pang Divine Wisdom College, may mga preacher sila, lalo na yung mga diocesan preacher, kung ano-anong pinagpipreach na halata mo na mali. So, dati nga may nag-preach doon sa Santa Clara, sa Kanyugan. Kinokontra niya si Saint Peter is the first pope. Si first pope. So binawian ko siya pagdating sa closing prayer. Ako nag-closing prayer. Binawian ko yung preacher doon sa closing prayer. Hindi ko lang ma-confront. Okay. So pag sinabi kasi natin na si Brother Mike, Brother June ay hindi na Catholic, so ibig sabihin yung mga founder ng Couples for Christ hindi na rin Catholic. At maging yung sa Love Flock at saka Lord's Flock hindi na rin Catholic. Kasi may mga founder sila Catholic pa rin sila, under sila sa umbrella ng Catholic Church. Sabi naman mayroong nag-join na dumaan, Greek freak. Matalino sa Greek siguro to. Sabi ni Brother Romy, wala daw purgatory. Marami na mga topic dyan, Brother Romy, about purgatory. Hindi ko na yan ito-topic. Ko na lang sila, ituturo ko na lang sila doon sa Catholic Answer, sa talakayan ni Brother Wendell Talibong. Yun na lang, doon na lang. Ayun ang ginagawa ko. Pag sa tingin ko na medyo mga malalim na mga katuruan, i-refer. May mga documents na yan Hindi na kailangan pa nang ituro, pa ng panibago. Meron na tayong mga documents niyan. Kaya there's no need na i-expound pa natin ang i-expound. Sasabihin ko na lang na
Wala daw purgatory, sabi ni Gariba. Kaya nga. So, ibig sabihin, heretical na siya. He is now contradicting the teachings of the Catholic Church. So, ngayon, para siyang nagpapari, nagpasusuot pa rin siya ng pari. Ano ang ibig sabihin nun? Para ma-deceive niya yung mga Katoliko na sumunod sa kanya. Kaso lang, yun nga, Brother Romy, yung isa sa mga madre na dating choir niya doon sa shalom niya, alam mo, sabi ng madre na meet ko, kasama ni Brother Noedora, nung invite namin, na unang na-invite namin si Brother Noedora. Yung madre, alam mo ba na choir ni Father Archie Gariba, muntik nang magtanggal ng abito at lumabas at pumunta sa ibang sekta. Ang problema, narinig niya yung testimony ni Brother Noedora. Hindi natuloy. So, siguro lang inayang si Father Archie Gariba. Parang yung mga heretical na ngayon niya. No, kinukontra niya yung simbahan, parang sabihin niya para siya si Luther 2. Palpak na yung si Luther Wala din namang nangyari kay Luther. Kaya nga, di ba, may madre na naghanap siya ng Catholic Church sa Germany. Napunta siya sa hindi ko matandaan yung pangalan Napunta siya sa napunta siya sa isang Lutheran church. Hindi ko alam kung excommunicated na si Father Archie Gariba Franciscan siya nagpa-interview pa nga siya sa 700 Club. Yung video niya, andyan sa Facebook, sinasagot namin doon. Yung mga sumasagot, nagka-counter, yung sumasagot sa amin, hindi na makatatagal, isasagutin din namin. About sa ribulto, about sa mga imahen. Yan. Hindi ko alam sure, Brother Romy, kung excommunicated na si Father Archie Gariba. Okay? So, okay. So, yun mga kapatid, na sinasabi natin na ang itong mga kapatid nating protestante, kung talagang totoo maging tapat lang sila, ay i-recant nila itong mga maling pagparatang nila sa Catholic Church nila actually. Kaya nga ayaw nila siguro i-recant kasi natural mawalan sila ng miyembro. Sayang naman. Diba? Yun yung isa sa mga reason Papangarap, sabi nga ni Brother Noedora dati, sabi niya, yung pabor sa amin, yun yung minimemorize namin. Yung hindi namin minimemorize. So, maybe that is by now mga kapatid. Maraming salamat sa tatlong nag-share, sa 1.4 thousand na likes. Sana 1,400 talaga yung mga totoong sumuporta sa atin. Maraming salamat sa mga nakibahagi, sa mga nag-tap ng screen. Kanina kay Pablo, kay Kamutika TV, Brother June, Mystery of Faith, Brother Romy, saka si Jenny Clark, at yung iba pa nating mga Sister Nelia Conson, at iba pa nating mga kasamahan kanina nag-join sa atin. So, maybe that is by now mga kapatid. So, alahan natin, yun nga ang paalala sa atin, ang muli nating ulitin, paalala sa atin mga kapatid, mga Katoliko, is dapat matuto tayo na kapag aralan tayo ng ibang mga sekta patungkol sa Biblia, is dapat marunong tayo magsalita. Teka sa sarili natin. Ibig sabihin, aralin muna natin yung ating pananampalataya bago tayo aralan ng iba. Mga kapatid. Ganun. Or else, maakay talaga nila tayo. Kaya nga isa rin sa sinasabi natin na pag-aralan natin yung ating pananampalataya. Sabi nga ni St. Cardinal John Henry Newman, to be deep in history is to cease being a Protestant. So yun dapat yung gagawin natin mga kapatid. Huwag tayong papayag na
ah, ang Biblia, tayo ang nagtawag, ang Catholic Church ang nagtawag sa Biblia na Biblia, naglagay ng mga chapters at mga verses, tayo nag-compile, then aaralan tayo ng iba gamit yung Biblia na pinroduce natin. So dapat sana, ang challenge sa atin na aralin natin ang ating pananampalataya. Especially sa mga magulang na aralin natin ang ating pananampalataya, then ituro ninyo sa inyong mga anak. Or else time will come na malulungkot kayo na yung mga anak nyo sapagkat hindi nyo sila na aralan ay mapunta sila sa iba't ibang sekta. At pagdating ng araw ay talagang masasaktan kayo mga kapatid. So that is by now mga kapatid. Shalom. May God keep us safe and sound sa araw na ito. At gabay na patubayin na tayo sa lahat ng ating mga balakid at gawain. Ingatan tayo sa ating mga paglalakbay saan man tayo papunta sa araw na ito. Tapos na yung work from home ng asawa ko, 2 araw sa work from home. Then after nga, ihatid ko siya, gagawa rin ako ng kabuhayan ko. So God bless and shalom. May God keep us safe and sound. Signing off, my dear brothers and sisters.